Eto mga sangkay, matindi itong pag-uusapan natin ngayon kasi nga po itong si Guanzon, no, pinuksa ng isang bata. Kilala po natin si Guanzon, mga sangkay. Itong si Rowena Guanzon ay isa po sa mga critical pagdating po sa pagbatikos sa ating gobyerno. Pero bigla pong may isang sumabog, mga sangkay, na isang post laban sa kanya na kinorek po siya, mga sangkay, ng isang bata at nagkakaroon po tuloy ngayon ng puksaan silang dalawa. Pag-usapan po natin. Hello, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan? Ang solid sangkay na nanonood ngayon. At ito pag-usapan lamang po natin itong si Guanzon na pambihira niyari po ng isang bata. Kilala naman po natin si Rowena Guanzon, di ba? Talagang pagka bumira yun, ayun, tapos ka talaga. Pero may pumalag. Ngayon, pag-uusapan po natin. Anyway, bago tayo magtuloy-tuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? So, shoutout po sa lahat ng mga solid sangkay na nanonood ngayon. Yan, ito kasi yun, guys. Ito kumakalat sa to sa social media. Sabi dito, Gen Z versus matanda. Grabe naman. Grabe yung post. Gen Z versus matanda. Yung dating kakamping kuno, tas ngayon sumasamba na sa karton. Sinong karton? Sabi dito, isang college student sa isang universidad sa Maynila ang nagbigay ng komento laban kay Rowena Guanzon dahil sa kawalan ng malay niya sa panahon ng Administrasyong Duterte na mas malala pa sa sinasabi niyang napatayo ni BBM na nasa 10 classrooms lang ang naipatayo ni Duterte noong 2020, pinakamababa sa kasaysayan ng DPWH sa kanyang termino. Okay, so ito na mga sangkay. Ngayon, ito po yon. Ito yung tinakpan na lang yung mata mga sangkay para syempre iwas sa bashing. Alam naman po natin yung mga fanatic no, na mga politicians na ito o personalidad, kapag hindi nila nagustuhan yung post, grabe yung atake. Binabash pati yung pamilya, pati kamag-anak, lahat na, buong pangkatao, mga sangkay. So sana hindi po tayo ganun. Ngayon magre-react lamang po tayo. Sabi kasi dito, nagtaka si BBM, 22 classrooms lang napatayo niya this year kasi hindi siya nagtatrabaho kasi lagi siyang bangag. Sabi daw po ito, di umano ni Rowena Guanzon. October 25, 2025. Sabi sa post ito mga sangkay ng unofficial PBBM News. Ngayon, may nag-reply. Isang 21 years old college student. October 27, 2025. So, 2 days ago, may nag-reply. 2 days after pala, may nag-reply. Trabaho ba ng presidente niya mismo magpatayo ng classrooms? Mahirap pagkatiwalaan yung dating kakamping kuno, tas ngayon sumamba na sa karton. Okay. Di yata nag-research si Lola noong 2018, 2019, 2020. Ang bira, tinawag pang Lola. Pero baka naman Lola na si Rowena Guanzon, no? Laging short ang pinapatayong classrooms before pandemic, di lalong walang napatayo nung pandemic. Sabi dito, before pandemic, di lalong walang napatayo nung pandemic. Okay. FYI, 10 classrooms out of 5,000 lang na ipatayo ni Puon mo noong 2020. How's that? Does that make Duterte a worst like BBM? Binasag niya po dito si Rowena Guanzon. Bago kasi magsalita, mag-research muna Lola na paghahalata ang ulyanin Sabi po ni Chacha. Hello kay Chacha. Ngayon mga sangkay, tinignan ko kung totoo ba talaga to. Eto. Tingnan ko kasi nagbigay po siya ng number.
Dito 10 classrooms lang daw po out of 5,000. Ni-research ko to. Totoo nga. So, totoo yung sinabi niya. Ayan mo, November 19, 2020. Only 10 out of 5,000 DepEd classrooms targeted for 2020 built so far. Ayan, mga sangkay. 2019. 2020, 10. Ang baba lang, oh. Ito, ito. 2018, ano to, 11? 11 lang. Ito. Ang mga target ay ito, mga sangkay. Classrooms, construction target. Nakalagay po dito sa data. Itong blue, ito yung target na dapat ipapatayo. Pero yung napatayo ay ito lang. Halimbawa na lang, 2016, 5,000. Sabi ko nga sa inyo, malala talaga yung corruption. Matagal na po kasi talaga itong nangyayari. Kaya ngayon lamang po nagkakabistuhan. Sabi dito, nung 2016, ang target ay 5,000. Pero ang naipatayo, 195 lang na classrooms. Kawawa po talaga yung Pilipinas. Ay, naku po. 2017, ang target ay 10,000, 4,000 lamang po yung napatayo. Ito ang malala. 2018. 2018, ang target na ipapatayo, 28,000. Ilan lang na ipatayo? 11. Di ba sobrang lala? Anong nangyayari sa Pilipinas? Panahon po ito ni PRRD, guys, 28,000. 11 lang yung napatayo. Tapos 2019, 4,000 yung target, 180 lamang po yung naipatayo. At 2020, 5,000 ang target, 10 lang ang naipatayo. Ang lala, di ba? So, bakit nangyayari ito sa ating bansa? Nakakalungkot. Alam nyo, ang kailangan nga po talaga natin ngayon, yung mas maraming mga eskwelahan. Kasi dumadami yung bata, dumadami yung mga estudyante. Dapat mas maraming eskwelahan, mas maraming classrooms yung ipatayo. So, anong nangyayari? Kasi, ito hindi ako andito para pagtakpan yung panahon ni PBBM. Kasi nga, mismo si BBM, galit sa korupsyon. Mismo siya, mga sangkay, gusto niya, mapatino na itong lahat, mga sangkay. Siya lamang po ang kaisa-isang presidente na nag-reveal na itong ganitong klaseng kalalang korupsyon. At ngayon, nagkakabukingan na. Panahon ni PBBM, ito sabi dito, only 22 of 1,700 target classroom completed. Only 22 classrooms have been built this year by the Department of Public Works and Highways out of 1,700 target for completion. At the hearing, inamin po ito ni Vince Dizon. Pero, kung tutuusin, ang baba po niyan. Ang pinakamalala po talaga ay ito. Kung babalikan po natin. Ayan po, 2018, 28,000 yung target, 11 lang yung napatayo. Panahon po yan ni Tatay Digong. Nakakaano mga sangkay, nakakalungkot na ganito ang nangyayari. Dito kay BBM, 22 classrooms lang ang naipatayo this year at ang target ay 1,700. At sobrang nalungkot dito si Dizon, Secretary Dizon. Ano ang nangyayari? At aminin na po natin ang totoo, may pagkukulang po talaga. Hindi lang si PBBM, hindi lang kasi matagal na po itong nangyayari, itong ganitong klaseng kakulangan ng aksyon. Ito, classroom shortage sa Pilipinas umabot sa 148,000. Ganyang kalala, mga sangkay. Pero kung babalikan po natin, mas malala kay PRRD, yan po. 28,000, yung target ng 2018, 11 lang yung napatayo. Kay PBBM,
Kung titingnan po natin, ang target ay 1,700. Pero, 22 lang ang naipatayo. Pero ang baba po niyan, mga sangkay, no? Kung ikukumpara po natin ang target ng Duterte administration, tapos ang naipatayo lang, ito lang. Mas malala po talaga nung panahon ni PRRD. Tingnan nyo yung numbers. Ito nasa data po yan. November 19, 2020 po ito na record. Ayan. Hindi naman po tayo dito nagde-discuss ng na tayong basehan. Mga sangkay. So, sobrang lala. Kaya nga po, kailangan matapos sa pitong corruption kung po pwede nga lang i-extend si BBM Since siya lamang po ang presidente na gumawa po ng aksyon para dito. I-extend na natin. Nakakalungkot. Alam nyo, ang dami pong tambay na teacher ngayon. Nakakalungkot. Ang dami pong mga lisensyado ng mga teacher, mga bagong graduate, bagong nagkalisensya, pero tambay. Bakit? Kulang ng mga schools. Kulang ng pagtuturuan. At yan po yung nakakalungkot na realidad sa ating bansa. I hope that this administration na ito, magawan po ito ng aksyon. Magpagawa ng maraming schools. Nang sa ganon, magkaroon po, ito malaking tulong to, maraming oportunidad ang makukuha ng mga bagong teachers at makakatulong pa po ito sa maraming mga kabataan ngayon na nakikipagsiksikan sa mga eskwelahan na punong-puno na. Diba? Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Ngayon din, kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.